Atin pong pag-uusapan ngayon yung tungkol sa tungkol sa alak. Pinahintulutan ba na bawal bang uminom ng alak or bawal maglasing? So kasi karamihan kasi according to the Christianity, pagka ikaw ay sinasabi nilang born again, so hindi ka na dapat manginginom ng alak sapagkat ang alak ay pinanggagalingan ng kaguluhan. So ano ba talaga, kasi pagka uminom pa na ng alak, parang ang tingin na kagad sa iyo masama na. So yun ang tingin sa, parang napakasama na ang isang tao na pag uminom siya ng alak. So di ba parang brutal na sa isang Kristiyano, kapag uminom ka talaga ng alak, hindi na ikaw ay Christian, o kumbaga hindi ka na followers. Ang lingkod ng Diyos kapag ka kasi uminom ng alak, napakalaki na ng kasalanan. So iyan kasi ako nung kasi yung pagkaunawa ko dati, kasi galing din ako sa uminom talaga ako ng alak dati, from na naging ako nung ako ay isang nag-aaral pa ako sa kolehiyo. Ako talaga manginginom talaga ako ng alak nung ako ay nag-aaral sa kolehiyo. So nung kumbaga sa ako ay importante kasi na makita natin yung biblical presentation, kung ito ba'y pinahintulot ng Diyos na tayo ay uminom ng alak o maglasing. So iyon yung ating tatapikin ngayon sa sa araw na ito. So buksan natin ng una muna, kasi sa end time, tawag nito, sa end time, yung parang end time believers, parang napaka brutal na siya, na kapag ikaw uminom ng alak o ikaw ng alak, ay parang napakasama. Kay Brother Branham, may sinabi dito, bago siguro natin tingnan muna natin siguro sa sinabi ni Brother Branham dito sa kanyang quotes na tungkol sa alak nung time of Noah. May sinabi siya dito naway ating makita. Sabi niya, he tried to find a man that would like word. First thing he did, he tried Noah. Noah filled, got to drunk. So ibig sabihin, si Noah, bumagsak ang kanyang pagkatao nung si Noah ay nalasing. So dito sinasabi ni Brother Branham na Noah filled, him got to drunk. He filled. So dahil sa pagkalango ni Noah, siya ay, ibig sabihin, hindi siya, we could not belong to be a master faith as a bride. Tapos sabi niya, continue tayo, Moses, that great almighty masterpiece of God, he tried him in field. So even si Moises,
bumagsak din eh, no? Sabi niya, Moses, that great mighty masterpiece of God, he tried him and he failed. He glorified himself and was permitted to go into the promised land. So, si Moses, hindi siya nakapunta dun sa promised land. So, dalawa lang na ang alam ko nakapasok dun sa doon sa promised land ay si Caleb at si Caleb. Sino pa ba yung isa? So, dalawa lang sila ang so, sabi pa dito, and then come David, that he was going to reflect his great millennium, and David, he was going to show that was his king and God's sword. David, he raised up the raise of his son to sit on the throne. So, gusto kong ipakita dito, no, ang kinabagsakan pala ni Noah nung siya ay nagpakalasing, no? Nung si Noah nagpakalasing. Ngayon, nung si Noah nagpagkalasing, may sinasabi sa Bible yan eh. So, pag binuksan natin yung Bible, let's go to back, buksan natin sa Bible, sabi sa Bible, in Genesis chapter 9 verse 21, and he drank of the wine and was drunken, and he was uncovered within his tent. Tingnan mo yung drunk, he drank, pero he was drunken. Ano yung pagkakaiba yung drunk of the wine and was drunken? Pag sinabi mong was drunken, talagang nalunod na lasing, talaga nasobrahan, too much drinking. And he drank, uminom siya ng alak, pero uminom siya ng alak, ang nangyari sa kanya nung uminom siya ng alak, nagsobra. Ang problema kasi dito sa manginginom ng alak, yung nanginginom, hindi sila nakokontento sa tama lang pag-inom, yung one drink, one cup, or whatever, a little cup. Tarang gusto talaga nila yung boteng malalaki. Talagang minsan gusto nilang ubusin, makadalawa, makatatlo, o isang case. So yun ay hindi yung fermented, was drunken. Oo. Ang fermented lang yung drunk, the wine. Di ba? Kasi ang kinabaksak ni Noah hindi yung drunk. Ang kinabagsak ni Noah yung was drunken the wine. Was drunken the wine. So yun ang kinabagsakan ni Noah, brother, sister. Di ba? So yun ang kinabagsakan ni Noah. Kung titingnan natin yung kanyang kalagayan, talagang mabigat. He was drunken. He was drunken. So, hindi pala bawal uminom. Ang bawal yung magpakalasing. According to Brother Branham, ang kinabagsakan daw ni Noah, ang kinabagsakan ni Noah, yung got a drunk. Kita nyo? Yun ang kinabagsakan ni Noah ng kanyang pagkatao. According to Brother Branham, hindi pala ang kinabagsakan niya hindi pala yung kinabagsakan niya yung drunk, he drunk. Ang kinabagsakan niya was drunking. So, hindi pala bawal uminom ng alak. Hindi na ibig sabihin, hindi naman katulad ng iba, pagka nakainom ka ng alak, ay talagang napakasama mo.
Ang masama, yung magpakalasing, malasing ka, na katulad na nangyari kay Noah. Diba? So, iyon ang masama. Ang iba kasi, kasi, ang alak ay hindi maganda sa katawan. Ito, nasisira ang ulo. Nasisira even the prophets Noah na lingkod ng Diyos ay bumagsak. Ang kinabagsakan ni Noah yung pag-inom niya ng alak ng sobra. Hindi yung kinabagsakan niya, yung uminom lang siya. Ang kinabagsakan, yung pag-inom niya ng sobra kasi nasobrahan siya ng lasing. So, tingnan natin ang sitwasyon kung ano nangyari kay Noah during his drinking. Siguro sa Tagalog natin bigkasin sa Tagalog. Genesis chapter 21 ba? 18. Okay. So mag-umpisa tayo sa 18, magbasa tayo sa 18. Sa Genesis 9 verse 18, at ang mga anak ni Noah nagsilunsad sa sakyan ay si Sem at si Ham at si Japheth, at si Ham at siyang ama ni Kanaan. Okay. 19. Ang tatlong ito ay mga anak ni Noah, at sa mga ito'y nakalatan ang buong lupa. At nang pasimula si Noah na maging magbubukid at naglagay ng isang ubasan, at si Ham na ama ni Kanaan ay nakakita ng kahubaran ng kanyang ama. Ang tinutoy si Ham. Nakita niya daw yung kanyang ama na kahubaran. At sinaysay sa kanyang dalawang kapatid na nasa labas, at kumuha si Sem at si Japheth ng isang balabal at isinabalikat nilang dalawa at lumakad ng paurong at tinakpan ang kahubaran ng kanilang ama, at ang mukha nila ay patalikod at hindi nila nakita ang kahubaran ng kanilang ama. Ito yung kinikwento na ang kalagayan ng kalagayan ni Noah nung sobrang siyang pag-inom ng alak. Hindi niya namalayan na siya ay naging hubad. So wala siyang saplot, wala siyang saplot sa kanyang katawan. So ibig sabihin, kapag sobra pala ang pag-inom mo ng alak, pag sobra pala ng pag-inom mo ng alak, ay ito hindi na maganda. Ang iba kasi hindi kontento eh. Pag nakainom na ng alak, gusto ubusin. Minsan isang bote, dalawang bote, or isang kiss. So anong nangyayari? Siyempre, malalasing talaga sila. So yun ang lalo kung bago ka lang, hindi ka sanay uminom, So pag hindi ka sanay, talagang madali kang tamaan. Ito kasi yung masama. Pag sobra kasi, hindi maganda. Kadalasan kapag hindi mo kontrolado yung katawan mo, hindi na maganda na ang kalagayan kapag ikaw ay nasobrahan sa alak. Kaya kapag dapat pagka uminom pala, ang tama pala pagka uminom pa ng alak, pag mga isang lang, siguro isang cup, umalit na cup lang. Hindi yung parang uubusin mo isang bote na malaki tapos nalasing ka. So hindi na maganda. So hindi na yung pinahintulutan ng Diyos yung ganong kalagayan, hindi na pinahintulutan ng Diyos yung ganong kalagayan na siya ay siya ay magpakalunod sa isang alak.
Hindi kasi maganda na ang isang tao na, example na, ay, di pa ako lasing eh. Oo, kaya ko pa yung sarili ko eh. Pero the tendency ng isang alak sa katawan ng tao ay parang, iba eh. Kapag ka na eh, nagiging parang, wala ka na, malakas ka na, wala na. So, hindi na So, ganyan ang nangyayari sa buong mundo. Majority of the whole world, hindi gusto talaga nilang magpakalasing, hindi uminom lang ng alak, kundi gusto nilang magpakalasing. Ayan ang majority sa buong mundo, magpakalasing ang mga manginginom ng alak. So, ang nangyari, dahil ganon sitwasyon, nakita ng mga Christianity, ay pangit pala pagka nakainom ka ng alak. Ganito. So, parang masama na ang tingin sa'yo. Hindi, kasi pag uminom ng alak, kita mo na nangyayari. Kasi too much everything is dangerous nga. Dangerous kasi nawawala sa sarili. Ibig sabihin, hindi niya alam kung ano yung kanya ng sinagsasabi. So, So, kadalasan dyan dahil sa sobrang pag-inom ng alak. Dapat pag-inom lang ng alak, tama lang. Hindi yung magpapakalasing. So, gano'n na nangyari, So, sabi ba, ang tanong naman dito, sabi ba ng Biblia din na bawal maglasing? Kung titingnan natin sa Ephesians chapter 5 verse 18. Ephesians chapter 5 verse 18, sabi niya, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo mga puspos ng Espiritu. So, ipinagbawal sa Biblia yung magsipaglasing. Ang iba kasi ginawa, gusto nila magsipaglasing eh. Talagang malasing talaga. Yan ang gusto nila. Pero sa Biblia sabi, sa Ephesians chapter 5 verse 18, huwag kayong magsipaglasing. Ang iba kasi nagsipaglasing. Pwedeng uminom ng alak, pero huwag kayong magsipaglasing. Di ba? Ang iba, pagka uminom ka na ng alak, parang brutal na makasalanan ka na ng tao eh. Pwedeng uminom ng alak, pero huwag kayong magsipaglasing ng alak. Kasi kung halimbawa, di mo kontrol mo ang sarili mo, mabuti pang huwag ka nang uminom ng alak. Kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, huwag kang uminom ng alak. Katulad na nangyari kay Noah, sa Genesis chapter 9 verse 21. Uminom siya ng alak ng grapes, nasobrahan siya. So, ano nangyari sa kanya? Nawala siyang sa sarili niya. Hindi niya napansin na hubad na siya. So, yun ang pangit. Na sinasabi, huwag kayong magsipaglasing. Si Noah, nalasing eh. Ang mga tao, ang gusto nila magsipaglasing. Gusto nila malasing. So, yun ang hindi biblical na pag-inom ng alak. No. Yun ang hindi biblical. Kaya kung brother, sister, hindi ko kasi sinasabi sa inyo na mag-inom kayo. Kung hindi mo kayang kontrolin sa sarili, mas mabuti for life, hindi ka na uminom ng alak. Kasi kung hindi mo makokontrol ang pag-inom hindi mo makontrol ang sarili mo, huwag ka nang uminom ng alak. Mas mabuti pang hindi ka uminom ng alak kaysa kung uminom ka ng alak, hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo. Yun ang tama. Pag hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, huwag ka nang uminom ng alak. Pero kung kaya mong kontrolin ang sarili mo, may isang maliit lang, inom ka parang pampainit lang sa katawan, okay. Diba? Kahit si Jesus Christ, yung mga even si
Kahit ang Diyos, before Jesus Christ tayo, kahit ang Diyos nag-request sa mga fresh saserdote ng alak. Bago tayo bumalik dito, no, tingnan muna natin kasi kahit ang Diyos nag-request din ng alak sa mga saserdote. So, buksan natin ang Genesis chapter 14, ano. Pakikita ko sa iyo na kahit ang Diyos nag-request ng alak sa mga saserdote. Verse 14, verse 18. So, pag tinignan natin ito, yung sitwasyon nito, sabi niya, sa verse 18, ano, at si Melchizedek, na hari sa Salem, ay naglabas ng tinapay at alak. At siya'y saserdote ng kataas-taasan. Si Melchizedek, saserdote ng kataas-taasan. Ano? Naglabas hari ng Salim at naglabas ng tinapay at alak. At siya ay saserdote ng kataas-taasan. Verse 19. At binasbasan siya na sinasabi, pagpalain si Abraham ng kataas-taasan ng Diyos na may-ari ng langit at ng lupa. So, kahit doon sa panahon ni Melchizedek, si Melchizedek is the servants of God, priest of God yan, saserdote ng Diyos, umiinom ng alak. Pero hindi kinakitaan si Melchizedek na maglasing ng alak. Di ba? Kahit ang Diyos nag-offer na naghihiling siya na ihandog ng alak. Di ba? So, kung masama yung alak, bakit ang Diyos nag-request sa mga saserdote? Bakit si Abraham umiinom ng alak? At sabi niya, saserdote, sabi niya, naglabas. Sa English ito, offering. Siguro nga, tingnan natin, Genesis 14 verse 18, ano? In English. 18, verse 18, ano? Sabi niya, and Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was priest of the Most High. Bring. And he blessed him and said, bless. Saan ba dito yung offer? Okay. And bless him. And he blessed him and said, blessed be Abraham, the Most High God, possessor of heaven and earth. Diba? So, ibig sabihin, pinakikita lang dito, yung brought, no, naglabas, brought forth of bread and wine, and he was praised of the Most High. Ngayon, masama ba? Hindi masama, kasi kung masama, hindi pinaitulutan ng Diyos, ayaw ng Diyos ng alak na uminom si Melchizedek. Pero ini-bless pa nga yung alak, ang tinapay ng alak eh. So, pinakikita lang dito talaga yung masama, yung ikaw talaga na maglalasing ka na. At hindi na yan kaluguran sa Diyos yung magpakalasing ka. Pwede kang uminom pero huwag kang maglasing. Ngayon, kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili, huwag ka na eh. Just like Melchizedek. Kaya ni Melchizedek eh. Na-control niya yung sarili niya eh. I think he drink a little wine. Malikla na wine. So, hindi siya nagkasala sa Diyos. Hindi katulad yan nangyari kay Noah na pag-inom niya ng alak ng ubas na sobrahan, kaya hindi niya napansin si Noah na hubad siya. Diba? Kasi, kung masama, tingnan mo sa isa pa dito, isang papatunay na ang mga Levitiko, mga saserdote ng Diyos ay talagang nag-o-offer sila sa Diyos ng alak. So, if you read in Levitico chapter 23, no, papakita ko lang sa iyo, ang alak ay ino-offer din sa Diyos. Offer. Levitico chapter 8. Okay. Ito. And ye shall offer the day when you are weighed a chip of he lamb without
blemish of the first year for the burnt offering unto the Lord. Yan yun. Burnt offering unto the Lord. Ano yung offering nila sa Lord, into the Lord? Di ba? Sabi niya, at inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. Ano pa ito? Kasalan pala ito na nagkaroon ng invitation, So, kasalan ito. Verse 3, at nang magkulang ang alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. So, yung events na yun ng kasalan, naubos yung alak. At nung naubos ng alak, at nang magkulang ang alak ng ina ni Jesus, ay nagsabi sa kanya, wala na silang alak. Sa verse 4, at sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating. At sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo ay kanyang sabihin. Yun ang sabi ng ina ni Jesus. Sa verse 6, sabi ng ganon, mayroon nga roong 6 na tapayan. Tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo. Naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. So yung may tapayan doon na ang laman ay tubig. Naglalaman ng bawat isa ng 2 o 3 bangang tubig. Sa verse 7, at sinabi sa kanila ni Jesus, punuin ninyo ang tubig, ang mga tapayan. Ninyo ang tubig, at kanilang pinuno hanggang sa labi. So, ibig sabihin ng tapayan, punuin ninyo ang tubig, ang mga tapayan, at kanilang pinuno hanggang sa labi. Sa verse 8, at sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa mga pangulo ng kapistahan at kanilang iniharap. At nang matikman ng pangulo ng kapistahan ang tubig ng naging alak nga, at hindi nalalaman kung saan buhat, nalalaman ng nila ng nagsikuha ng tubig ay tinawag ng pangulo ng kapistahan ng kasintahan na lalaki. Verse 10, at sinabi sa kanila, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak. Okay na? Ang sabi niya, at kita mo dito, ang sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak. So, ibig sabihin, doon kapag may mga okasyon o anniversary or whatever birthday, ang unang inihandog yung mabuting alak. Di ba? Pero dito ang pagkasabi sabi niya, at kung magkakainuman ng mabuti ang mga tao ay saka inilalabas ang pinakamasama na kumbaga pinakasamang alak. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. So ibig sabihin, ang mabuting alak, iyon ang tinira. Nung naubos ang alak, ang tinira, yung mabuting alak. Diba? So, pinakikita lang dito. Ang punto ko dito, kung masama yung alak ng pag-inom, bakit pinainom pa ni Jesus Christ yung mga naimbitahan doon sa kasalan? Kung masama yung alak, di ba? Yung ganun sitwasyon, yung pag-inom, siguro yung alak na yun sa dami ay kunti lang nainom, sa dami nga naman bisita, kunti-kunti lang nakainom, hindi talaga lasing.
So kaya pinaintulot ng ating Panginoon Kristo na yung tapayan na yun, ginawa niyang tapayan na tubig na yun, ginawa niyang alak. So yun po so doon po pinapakita na hindi ganun na porke uminom ka ng alak ay napakasama mo na, kasi even Jesus Christ talaga, the first miracle of Jesus Christ na kanyang ginawa ay yung tubig, ginawa niyang alak. Ang bawal yung maglasing. Ang ginawa ni Noah, yun ang bawal. At yung Ephesians chapter 5 verse 18, yun ang bawal, yung maglasing. Hindi bawal uminom, ang bawal ang maglasing. Pero mas majority sa mga tao, ang gusto nila maglasing kaysa uminom. Kasi pag uminom ka lang ng konti, okay lang. Pero kung uminom ka, maglasing ka, yun ang pangit. So I hope sana makita ng iba na hindi siya tawag nito, hindi siya ganun na kapag tayo ay mabigat yung nating judge na doon sa tao, sa katulad niyan ako, nasa tao na yun magdidesisyon diba? Nasa tao na yung magdidesisyon kung gusto niya maglasing, kung gusto niya uminom. He is mayroon siyang kalayaan na mag-decide sa sarili kasi may freedom nga siya Pero ang pangit yung maglasing ng alak, yun ang pangit. Kasi pag hindi mo maglasing ka na, out of control ka na So yun ang pangit na yung iba siguro nasanay na, wala na, parang wala na sa kanila yung alak, sanay na alcoholic na kahit na paglasing na, wala na, lasing yung iba naman kaya ang kontrolin, pero ayaw ng Diyos yung sobra. Gusto ng Diyos kung inom ka, konti lang. Pero mas more of majority sa buong mundo ngayon, kapag tawag nito, majority talaga sa mundong ito, yung ikaw ay magsipaglasing ng alak. Yun ang mas majority. Hindi na kontento sa sa maliit lang, hanggang sa isang bote, hanggang sa isang case, hanggang sa 2 case. So ganun ang tao Yun ang nature ng sandib ng mundong ito. Most majority drunker. Kaya nga sabi sa sa Genesis may dalawang pagkakaiba. Nasaan ka ba? Sa drunk o drunk? He drunk. Ito yung pwede kang mag-drunk, pero hindi ka pwede mag-drunking, magpakalasing. Ang hindi pinaintulot yung drunking, hindi yung drunk. Pag drunking kasi, sobra na yun So sana, I hope maintindihan natin yung ano ba talaga yung biblical brothers and sisters. So dapat maintindihan natin, kasi kung hindi natin maintindihan, doon nga tayo pwedeng ma-feel na katulad na nangyari kay Noah. Bumagsak siya sa harapan ng Diyos. Hindi siya na belongs to be a bride. Ang naging bride si Enoch. Si Enoch ay tipo larawan sa nobya ni Kristo. Kaya kita mo si Moises, hindi bumagsak si Moises hindi nakapasok sa promise of land Hindi nakapasok sa promise of land dahil dun sa ginawa niya sa Diyos. So disobedience the command. Kaya nakapasok si Caleb at si nakalimutan ko yung isa si Caleb at si Joshua at si Caleb lang ang nakapasok doon sa promise lang. Pero si Moises hindi siya nakapasok doon sa promise of land. So okay, and I hope na nakita niyo yung
makita nyo yung ibig sabihin ko na na sana kung ang akin lang advice, kung hindi mo kaya sarili mo, wag ka na lang uminom ng alak. Kung hindi mo kayang kontrolin. Pero kung kaya mong kontrolin, maliit lang na alak, pwede naman. Hindi karumal-dumal na uminom ka ng alak na maliit ay masama na sa Diyos. Hindi. Kahit ang Diyos nag-request ng alak even Jesus Christ nag-miracle ng alak ang bawal ang maglasing. Okay, sana I hope na mapulutan nyo ng mabuting aral yung mensahe ngayong hapon ito. At subscribe naman kayo dyan sa aking account, Eagle Crown. Nawa ay yung paabutin natin ng kasi natigil kasi ako nito, yung aking natigil ako, hindi ako nakapagtuloy-tuloy. So nawa ay kayo ay tulungan nyo naman ako, mag-subscribe kayo para at least makapasok ako doon sa sa target ko. Okay, and God bless you, brothers and sisters.